ang pag-uusapan po natin, bakit pinakamaganda mag-invest sa lupa? Yeah, why lupa? Why not just save the money sa bank? Why not mutual funds? Why not stocks? Why not put it in a business? Why not insurance? Okay. So, yun po yung pag-uusapan natin for today's video. Yeah. So, real estate. Real estate, particularly lupa po, ha? Lupa. As in raw land. Okay. Po pwedeng farm siya, po pwedeng beach lot siya, po pwedeng residential lot, po pwedeng commercial lot, basta lupa po ang pag-uusapan natin for today's video. Bakit mas maganda siya? Ikumpara mo natin siya sa savings. Bakit mas magandang ilagay mo sa lupa yung pera mo kesa nakatago or nakaimbak or nakalagak? Wow, nakalagak, ang dami ng parts. Kesa nakatenga sa bangko. Kasi po, sa bangko, po pwede kang bigyan yan ng return or kita doon sa perang nilalagay mo sa bank ng very, very minimal. Ibig sabihin kung sa monthly, nasa 0.001, I don't know, something. So, ang layo nung kinita. So, just say, meron ka pong 500,000 pesos na nakalagay sa bank, sleeping doon sa bank. Yes, nandun yung peace of mind. Pros and cons tayo ha, para mabalanse natin, para hindi naman sobrang bias tayo sa real estate lang. Ganun. Balansehin natin para kung magkaroon ng linaw yung mga isip ng mga tao na mag-iisip, oo nga, nasa bangko yung pera ko, ba't hindi ko na lang ilagay sa lupa? So, yun yung topic. Okay? So, kung nasa bank po kasi siya, yung pera nyo po is lalago, okay, lalago, ng 0.001%. Let's just say like that. Example ko lang po yun, approximate lang yun. Pero, ganun talaga siya kababa ang return niya. Minsan pa nga, imbes na mag-earn pa siya, hello, Shawi guys, imbes na mag-earn ka pa nga ng kita sa bank, like ako, nangyari sa akin, so sobrang tagal na nakatenga yung pera sa bank, na nakuhanan pa ako ng 700 pesos, nakaltasan pa ako ng 700 pesos from the bank. Yun nga, i-verify ko bakit ganon. Imbes na mag-earn ako pa ang nakaltasan, 'di ba? Ng bangko. So yung bangko pa ang kumita sa akin, edi wow, 'di ba? So in other words, yung pera mo na nakalagay sa bangko is liquid. Okay, it's an asset, it's a liquid asset. Ibig sabihin, money that comes is money that goes. So, pag nangailangan ka or whatever, everyday sa groceries, whatever, no? Whatever needs or wants that you need money for, you withdraw. That's it. Ganun siya ka-liquid. So, yung 500,000 mo sa bank, hindi pa man siya nag-earn ng interest from the bank or wala pang binabalik si bank sa'yo, nagastos mo na yung mga portions ng money mo na yon sa bank. So, wala siya kasiguruduhan. Wala kang panghahawakan na sasabihin mong, yes, safe lang yan dyan. Especially now, may mga text scams or may mga scam na involve yung mga banks, bank accounts, and may mga taong nabibiktima. I am not saying lahat tayo, pero potential. Okay? Potential. So, invest na ilagay mo sa bank, mas mainam na ilagay mo na lang i-invest mo na lang sa lupa. Tapos, kung nasa lupa naman siya, pangalawa tayo, yun kay bank kasi is liquid, 'di ba? Si lupa kasi is a solid asset. Ibig sabihin ng solid asset, nakikita, nahahawakan, pwede mong gamitin. Okay. So, kahit Roland mo siyang binili, tapos, meron kang proof of ownership, that's a title, of course. Kailangan pa pagbibili tayo, mag-due diligence tayo, mag-ask tayo, ito bang pinagbibilhan natin ng property is legit ba? You do your due diligence before you buy a property, of course. So, let's just imagine na malinis yung bibilihin nating property. So, unang panghahawakan natin doon, pagbigay natin, for example, gamitin ko yung same example, 500,000. You buy that property for 500,000. You give the money, you took it from your bank, and then you bought it in cash. Okay? Spot cash. Then, ibibigay sa'yo yung title. So, sarili mo na yon. Now, solid asset, nakikita, nahahawakan, and status symbol din po ang real estate investment. Pwede mong sabihin na, that's mine, that's my property, and you can flex it. Yun talaga, pwede mong i-flex. Tapos, ikumpara natin yung value.
ni property versus dun sa value ng 500,000 mo in due time. Kasi pag nag-invest ka po sa real estate, para ka pong nagtanim ng mangga. Yun yung palagi yung example. Para ka nagtanim ng mangga, it takes years to grow, okay? And it takes years bago mo ma-reap yung fruits ng mangga. Ganun po sa real estate. Kailangan meron kang patience to wait and kailangan long-term siya. Okay? Yun yung ano niya, na pag kinailangan mo yung pera mo, ora-orada, you cannot just do that pag real estate. Although, yes, you can use the paper, the proof of ownership that you have, and that is the title, to collateral. I-collateral mo siya. Leverage ka sa bank. Pwede po, yun. That's very safe. Yes. Basta malinis po yung property na nabili mo and transferred it sa pangalan mo. Ganon. Kabilis lang yan. Mabilis po siya i-collateral and mabilis mo po siyang i-convert into liquid asset. Pera. Peperahin mo siya. Pwede po. Or, you can resell it, flip it, parang buy and sell lang sasakyan. Binili mo siya ngayon, then, after some time, ibebenta mo din siya. Flip po ang tawag doon. If-flip mo po yung property. So, there are so many ways to make money out of your real estate investment. Some other topic na naman po, i-discuss ko po yon. But for now, bakit mas pinakamaganda mag-invest sa lupa? So, yun yung comparison. Number 3 na comparison doon sa savings versus liquid asset versus the solid asset. And number 3, the value. Because yung inflation rate natin, as of now, naglalaro yung inflation rate natin sa 4 to 5%. Yeah. Pag nag-hit talaga ng sobrang taas ng inflation, nag-hit yan ng 7%. Annual na inflation rate. And world market yan. Hindi lang po, si global thing. Ang inflation po affects the global market. Hindi lang po Pilipinas. Hindi lang po bansa ninyo sa China or sa Indonesia or sa Thailand or kung saan man yan. Pero buong mundo po yun. Ibig sabihin, apektado po tayo lahat ng inflation. Ano ang inflation? Pagbaba ng value ng pera mo dahil pagtaas ng cost ng mga bibilihin natin na goods and services. Ibig sabihin, yung 500,000 mo, pag nilagay mo po sa bangko, after 5 years, ang value po nun bumaba. Okay? At ang kinita mo lang po doon na binibigay sa'yo ng bank, let's just say, yun nga sinabi ko nga, 0.001% per month. O let's just say, sige, pinakamataas, 4% per annum, per year. Anong laban nun na balik sa'yo ng bank dun sa inflation rate? Hindi po ba? So, simplehan natin para maintindihan po natin. Yung candy, nung panahon po namin na mga batang 90s, mabibili mo po siya ng 25 centavos. Hindi po ba? 25 po ang candy nung panahon namin. Pero ngayon, ang candy, mabibili mo pa ba ng piso? I doubt. Parang, I don't know kung meron ka pang mabibiling piso na candy. Pero, ganun po kababa yung value. Bumababa ang value ng pera dahil po sa inflation, tumataas po ang expenses, ang cost ng lahat ng mga binibili natin na goods and services. Okay. So, ibig sabihin, kung nakatenga lang po sa bank yung 500,000 mo, in 5 years time, mas bumaba na po yung value ng pera mo. Whereas, kung nilagay mo po siya sa lupa, never po bumababa ang value ng real estate property, especially lupa ang pinag-uusapan. Si lupa nakatenga, si pera mo nakatenga. I-compare natin. Si lupa na nakatenga sa loob ng 5 years, tumataas po ang value niyan. Maski tapak-tapakan yan ng mga tao, maski nagpups yung kalabaw na dumaan dyan, maski pinagpastulan siya ng kalabaw, maski hindi mo siya binakuran, wala kang development or improvement na ginawa dun sa lupa mo, after 5 years, tataas at tataas po ang value niyan. So, saan mo ilalagay yung 500,000? Sa bangko or sa lupa? Simple lang. Okay. Number 4. Okay? After the inflation and the value appreciation and depreciation, number 4, ikukumpara natin siya sa mutual funds. Okay, isama na natin yung insurance, isama na natin yung mga stock market, yung mga mahilig mag-stock market dyan, versus lupa. Saan mas safe? Because in all investments, we take risks. Tama? Kaakibat po ng pag-i-invest ay risk. Pero alin ang mas mataas ang risk? Okay. And alin ang mas safe? Yan. So, si mutual funds, si stocks, at saka si insurance, paper asset.
Okay? Ibig sabihin, siguro may resibo ka, may pinanghawakan ka na e-copy nung transaction mo with your broker, kung gumamit ka ng broker or financial advisor o kung sino man po yung tumutulong sa'yo na nag-a-assist na professional, pwedeng bank, pwedeng private practitioner, licensed financial advisor, pwede po. But still, ang panghahawakan mo po doon ay paper asset. Ibig sabihin, yes, pwede mo naman siyang i-flex. Pero, wala kang panghahawakan na, sige, eto, hawak-hawak ko mismo. Nakikita ko mismo yung mutual fund ko. 'Di ba? Pwede kong gamitin yung mutual fund ko, pwede kong gamitin yung insurance ko. No. Actually, you can only use your insurance policy pag may nangyari sa'yo. Kasi hodang na-disgrasya, disabled, or worse, namatay, which is kung namatay ka na holder ng policy, hindi mo na siya magagamit, hindi mo na siya mapapakinabangan. Ang makikinabang po ay mga dependents mo. But I am not against insurance. Kasi in one of my talks din, sinabi ko din, magandang magkaroon ng insurance for your peace of mind. Pero unahin po natin, invest muna in real estate. Invest po muna sa lupa. Kasi po yung lupa, hindi siya forever nakatenga, depende sa'yo. Pwedeng upon fully payment. Kasi po pwede po yung lupa pa, installment mo pa kinuha, pwedeng hulugan, pwedeng terms. Napakaganda po niyan. Pag pre-selling po ang property, take advantage of it. Kasi mangilan-ngilan lang na mga nagbebenta. For example, mga developers ang nagbebenta ng mga installment na mga properties. Take advantage of that. Bakit? Kasi habang binabayaran mo siya, po pwede po na tumataas na po yung kanyang value. So, if you availed it for 300,000 and you paid it like in 2 years, for example, may terms na 2 years. It can be longer pa. Yan. So, habang binabayaran mo po siya, tumataas na po yung value niya. Just imagine po, consider na lang natin na example dito sa amin, subdivision. 'Di ba? Nung binili po namin tong unit namin, 2-bedroom property, house, nasa 700 or 600. Pero since na-avail siya through Pag-ibig Housing Loan, sabi ko nga nung nakaraan, in-explain ko na yan, nasa maximum 30 years to pay. So, kung in-avail mo siya ng 30 years, nagbabayad ka pa lang, after 5 years, 10 years, doble na po ang value ng property mo. Just like right now, may mga nagbebenta po sa amin and nakabenta na rin po kami ng isang unit dito sa subdivision namin. It is already 1.5 million. Raw unit. Walang improvement. Kung may improvement po, nagre-range pa yan sa 2 million to 2.5 million. Just imagine, hindi pa bayad yung may-ari kasi nga 30 years yung in-avail. So, ganun po kaganda ang real estate investment. Okay? Pwede mo siyang nakatenga, tumataas ang value niya. Pwede mo siyang gamitin para sa purpose na gusto mo. And number 5, para sa purpose na gusto mo, pwede mo pa siyang gawing passive income. You turn your real estate investment into passive income. Active income versus passive income. Ikaw, active income, empleyado ka, pumapasok ka sa trabaho, kumakayod ka, grind ka, 8 to 5 job, and then at the end of the month, you get paid. Active income. No work, no pay. It's as simple as that. Passive income, rental business. For example, you bought this lot and it's a commercial lot. It's along the line, along the road, or near the school, or near any business establishments, commercial area. Yes, the best. Why? Especially po sa mga emerging areas. I suggest and I highly recommend when you invest in real estate, wag po kayong pumunta sa mismong sentro ng sibilisasyon. Sibilisasyon. Yan. Wag po kayo doon sa sentro ng sibilisasyon. Doon po kayo sa outskirt. Why do I recommend outskirt? For example, city. Ito yung city, congested, crowded, and so on. Mahal na po mag-invest dyan. Gold na po dyan. So, doon po kayo kung ito po yung city, sa paligid po niya. Outskirt is paglabas lang. So, if this is a city, ano ang mga nearby municipalities sa city? Doon po kayo mag-invest. Bakit? Di hamak po na mas mura ang properties doon, mga lupa po doon, compared sa nasa city mismo. But yes, if you have millions, you can afford to buy sa city, go ahead. Wala pong pipigil sa inyo. Okay? But what I'm saying sa mga newbies, mga first time na mag-i-invest, tapos empleyado sila, pagkukuhanan nila dun sa pag-i-invest nila na installment is dun sa income din nila, sa kinikita nila sa pagtatrabaho, sahod, medyo hindi ganun kalaki,
hindi ganun kalaking i-invest. So, okay lang po. Mag-invest po tayo kahit saan. Kasi ang lupa po, kahit saan po, tumataas po ang value. Ayan. So, ayan. Rental income, kasi po pwedeng ngayon nakatenga siya habang binabayaran mo. Po pwedeng 2 years to pay. After 2 years, naisip mo magtayo ka doon ng apartment. Kasi malapit siya sa school. At nakikita mo yung pag-emerge at pag-develop ng area. Okay, shall we guys? And habang nag-i-emerge or nag-develop yung area, syempre maraming mga tumatayong mga businesses doon, maraming mga tumatayong mga buildings and structures doon. Especially now, take advantage, kung dito po sa Cagayan Valley kayo mag-i-invest, you take advantage of the Build program of the government. Marami na pong mga bypass roads and parang BDO lang, connecting people, charis. Diba? So, we find ways. Ay, connecting people sa ano yata yun? Sa Globe yata yun. Mali pa ako. So, we find ways pala sa BDO. Sorry. Yeah. You're in good hands, Metrobank. Para pare-pareho. Yan. Para lahat sila ina-advertise. Para patas tayo. Ayan ha, na-advertise ko na po lahat ha. Sino pa pong wala dyan? Sino pang hindi ko na-advertise? Charis. Magpa-advertise lang po kayo. Free shout out. Charis. So yun. So bypass roads, connect. Okay. Connect different places. And easier access. Ayan. That's why maganda pong mag-invest sa mga along bypass roads. Kasi hindi nyo man makita sa ngayon yung potential niya. Kahit po nakatenga yung lote nyo. Okay lang po. 10 taon man yan, 1 dekada, 2 dekada, however long it takes para mag-progress yung lugar po na yan, it is okay. Tumataas po ang value niyan. By the time na na-develop na yung area, the price of your property would have been doubled, tripled, quadruple, and multiple. Ayan, multiple. Kaya, mas maganda pong i-invest sa lupa kasi po kahit nakatenga yan, tulog. Hindi po tulog yung pera nyo. Kasi tulog yung property kasi walang nakalagay doon, pero hindi po tulog yung pera nyo kasi po nag-a-accumulate po siya ng value. Ibig sabihin, lumalaki po ang kanyang presyo. By the time na pwede mong i-flip, ibenta, by the time na pwede mong palagyan ng establishment, lumaki na po yung kanyang value. And about rental income, yun nga sabi ko, nakabili po kayo ng lote malapit sa school, then pinatayuan nyo siya ng apartment. So yung apartment po na yun, napakaganda na source of passive income. Bakit passive? Hindi ka naman araw-araw nagbabantay dun, day. Hindi mo kailangan 8 o'clock, nandun na, mag-open ng apartment, di ba? Uupo ako dun. Hanggang 5 p.m. nandun ka. Hindi po kailangan yun. Okay. Pag sa apartment po, as long as merong property manager, it can be the owner himself na magmamanage ng kanyang own property, or kung si owner nasa abroad, si owner busy sa buhay, may negosyo, may trabaho, whatever po na ginagawa niya, or nagta-travel siya, ine-enjoy niya ang kanyang buhay, pwede po kayong mag-hire ng property manager. You can ask me po how to do that thing, even yung mga tenancy contracts and all, I can help you po. Kasi po, part of our training po sa VMI dati, sa UAE, yung property management. Ayun po. And then, rental income can be a lifetime source of passive income. Napakaganda. Bakit po? Kasi po, syempre nakatayo na yung property. Nakatayo na yung apartment. Ibig sabihin po, maintain nyo na lang siya. Here and there, retouch, parang make-up lang, no? Ganun. So, retouch nyo na lang siya, ganun, i-maintain nyo lang siya. Kaya nga dapat may property manager para mabantayan po yung ganda, ma-maintain po yung mga amenities or facilities or whatever po, yung building, the structure itself. Ayan, kailangan mabantayan din po yan. Tapos, sitting pretty ka na. That's why they say, landlords become richer. Ayan. Even if they are asleep. So, tulog-tulog, sarap buhay, patulog-tulog lang, di ba? Kasi, collect ka na lang ng rental income. Rental, business mo yon. So, every month, every end of the month, kung ano man yung arrangement mo with your tenants, monthly, bi-monthly, quarterly, annually, whatever, no? Depende sa tenancy contract. You know what? When we were in the UAE, nasa abroad pa po kami, prinactice po namin nung napag-aralan na namin yung property management noong 2017, pinarent po namin itong bahay namin for 1 year. Kasi 2018, pauwi na kami eh. So, 1 year lang po namin siya naparent. Basta in-apply lang namin yung natutunan namin do sa training.
Then, yes, it works. Ang ganda. Nasa abroad po kami mag-asawa, nag-work kami doon, pero kumikita po tong bahay namin. So, pinapa-deposit ko na lang sa account, tapos sina mother na lang ang pumupunta to check once in a while, ganun. Especially, professionals naman po yung nag-rent. Doctor po. So, doctor and engineer. So, syempre, mamili din kayo ng mga magre-rent din sa inyo, mga ganun. Pag malapit sa schools, mga students, mga ganyan. Basta, ayan, may tenancy contract naman, nakalagay naman po doon. That's why I'm telling you, on the side, apart from this live right now, po pwede nyo po akong i-message about property management, pwede ko po kayong tulungan on that matter. So yun, napakaganda, it can be a lifetime source of income kung meron kaming extrang apartment aside from, kasi kami ang end user. Ngayon, tinitirhan na namin yung bahay. So, kung meron pa pong ibang property na pwedeng patayuan ng apartment, maganda yon, napakaganda. And it can also serve as your income replacement plan. Ibig sabihin, pag nag-retire ka, yun na yung source of income mo. And it is passive and it can be lifetime. Tapos, so as long as nandun nakatayo yung apartment mo, buhay ka. Ayan. Tapos, kung kunyari yung may-ari nun ay namatay na, number 6, it is generational. Ibig pong sabihin, real estate na ipapamana. Kaya nga napakagandang pamana rin po sa mga anak. Kung kayo po ay mga magulang na katulad ko, mag-invest po kayo habang kaya nyo, habang malakas kayo, habang may kita kayo na maganda. Mag-invest po kayo sa real estate. Aside from education, kasi sabi nila, edukasyon ang pinakamagandang pamana sa mga anak. Okay, tama po yun. Pero pangalawa, sa edukasyon, napakaganda pong ipamana ang real estate investment, especially po lupa. Hayaan nyo na sila nang magtayo ng apartment, sila nang maglagay ng kung anong gusto nilang ilagay doon. Kung beach lot yung binili nyo, sila nang maglagay ng resort later on. But it is very beautiful na investment at napakaganda po na ito ipamana natin sa mga anak natin. Kesa pamanahan mo siya ng, I don't know, mga lumang gamit mo na pinaglumaan mong cellphone, pinaglumaan mong damit, I don't know, pero ganon. So, wag na natin silang pamanahan ng mga bagay. Kung magpapamana ka rin lang sa mga anak mo, wag mo na siyang pamanahan ng mga bagay na ang value ay nagde-depreciate. Pamanahan mo siya ng mga bagay na ang value ay nag-a-appreciate in time. Yun po. So, very beautiful ang real estate investment. Kung kayo po ay may mga increase, marami po tayong mga investment options here in Cagayan Valley and different parts of the world. Of the world daw. Yeah. Different parts of the country. Yan. From lote to house to condo to whatever. Magsabi lang po kayo, PM me po, I am a real estate salesperson. Ayan po guys. Thank you so much guys for watching.